Biglang napagtanto ni Jiang ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang apoy na naglalagablab sa loob ng kanyang katawan ay ang parehong apoy na napanaginipan niya. Naalala niya noong wasaki ng Dragon City, may kakaibang apoy na lumabas mula sa sentro ng lungsod at pumasok sa kanyang katawan. Ngayon, kitang-kita na niya ang apoy sa sarili niyang mga mata. Biglang bumukas ang sistema. Binabati ka, Jiang. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng apoy ng sibilisasyon, sabi nito. Inaasahan naming ipapasa mo ang apoy ng kultura sa susunod na henerasyon. Lumabas ang isang bagong abiso, unang gantimpalang puntos ng ambag, 10,000. Tinanong siya ng sistema kung nais na ba niyang gamitin ang mga puntos upang pagalingin ang kanyang katawan dahil napansin nitong may matagal na siyang pinsala at wala siyang kahit anong kasanayang batayan. Oh, sige, sagot ni Jiang. Habang nagsimula ang pagpapagaling, namangha si Jiang. Yung mga lumang pinsala na nakuha niya nang masira ang kanyang pagkultiba noong nakaraang taon na hindi kayang pagalingin ng mga doktor, ay unti-unting nawawala. Ramdam niya ang pagkakabit muli ng kanyang mga litid at kalamnan. Astig! Bulong niya habang tumataas ang porsyento ng paggaling. Huwag mong itigil! Gamit ang natitirang puntos, binuksan ng sistema ang ilang mga teknik. At sa gitna ng lahat ng ito, bumalik ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Malakas din pala ako noon, sabi niya sa sarili. Ngunit bigla na lang huminto ang sistema. Litong-lito si Jiang. Bakit ka tumigil? Ipagpatuloy mo. Nag-init ang ulo niya. Marami pa akong puntos, huwag kang titigil. Ngunit isang mensahe ang lumitaw. Kasalukuyang puntos ng ambag, 3, hindi sapat para sa karagdagang palitan. Nabigla si Jiang. 3 na lang, 10,000 ang binigay sa akin kanina. Nangangatog ang boses niya habang tinatanong ang sistema kung pwede ba siyang gawing master agad, kapalit ay isang kontratang pipirmahan niyang may utang siya rito. Ngunit tinanggihan siya ng sistema. Ang apoy ng sibilisasyon ay kailangang manatiling nagliliyab. Habang lumalakas ang sibilisasyon, lalakas ka rin bilang tagapagmana. Kaya kailangan mong magsikap at mag-ambag para buksan pa ang mga kasanayan at misyon. Napabuntong hininga si Jiang. Paano naman ako kikita ng contribution points? Biglang tumunog ang kampana. Si Ginoong Yan, ang kanilang guro, ay nakatitig sa kanya bago ideklara na tapos na ang klase. 3 kaklase ni Jiang ang namangha. Natapos niya yon? Imposible. Kapag tama ang posisyon, tumutulong iyon para linisin ang enerhiya ng katawan, sagot ng isa. Mukhang bumabalik na ang top student natin. Samantala halos himatayin na si Jiang sa gutom. Para akong nalulusaw, reklamo niya. Malabo na ang paningin niya habang nararamdaman niyang kumakalam ang sikmura niya. Kinain siguro ng apoy ang enerhiya ko para ayusin ang katawan at gisingin ang mga kakayahan ko, kaya kailangan kong mag-recharge. Biglang may bumagsak sa kanya, isang malaking silweta. Si Chu Fakching, ang pink-haired na kaibigan ni Jiang. Bro! Sigaw niya habang binugbog si Jiang sa balikat. Nag-practice ka pala ng dragon hibernation ng palihim? Walang pakialam si Jiang, hinimas ang sikmura at sinabi, nakalimutan kong magdala ng pera ngayon. Libre mo na ko sa food truck? 2 araw kitang ililibre pagkatapos. Nagdududang tumitig si Chu. Niloloko mo lang ako. Kailan ka naging generous? Ngumiti si Jiang. Kapatid tayo, di ba? Di kita kayang lokohin. Nataranta si Chu at niyakap si Jiang. Kapag narinig ito ng buong klase, di ka na makakatanggi. Makaraan, ang ilang sandali sa harap ng food truck, isang lalaking halos lamunin ang pagkain ng buo. Si Jiang yon, sa dami ng kinain niya, may tambak na ng basyong lalagyan sa tabi niya. Biglang may anino sa likuran niya. Hayop ka ba? 2 linggong baon ubos sa isang upuan? Si Chu ulit iyon. Akmang sasapakin siya, pero tinapik lang ni Jiang gamit ang likod ng kamay niya. Lumipad si Chu, bumangga sa puno at napaiyak sa sakit. Hindi totoo to. Hindi ito ilusyon. Tumakbo siya paalis. Hindi ako naniniwala. Pupunta na ako sa klase. Habang naglalakad si Jiang, nasipa niya ang isang basyong bote. Gumulong ito papunta sa tabi ng mga basura. May babaeng naglilinis at nainis. Isa na namang araw ng walang saysay na trabaho, pumulot si Jiang ng bote at tinapon ito sa tamang tapunan. Ding! Pol 0.01 ambag, tumulong sa iba. Pol 0.001 ambag, pagprotekta sa kalikasan. Napakurap si Jiang. Ganito lang kadali?
Dumiretso siya sa hagdan kung saan hinihintay siya ni Chu. Tara na, magsisimula na ang klase, wika nito. Habang umaakyat si Jiang, may dalawang babaeng nadaanan at kita ang kanilang makikinis na binti. Napatingin si Jiang, tila na-hypnotize, hinampas siya ni Chu sa ulo. Oy, anong tinititigan mo dyan? Hindi mo maintindihan, sagot ni Jiang. Ni ako nga, ngayon lang ko na-realize na ang payak na buhay na ito karapat-dapat palang ipaglaban. Namula si Chu habang tumingin sa pinagmamasdan ni Jiang. Nakakahiya ka pero hanga rin ako sa'yo. Biglang tumigil si Chu. Sa panaginip mo, napatay mo talaga si Ginoong Yan at nasira ang Dragon City? Namula si Chu, parang kinikilig pa habang tinatanong, Naging general ka ba? Lumaban ka hanggang kamatayan? Napikon si Jiang. Bakit mo sinasabi na pinatay ko siya? Ilang eksena lang ang naalala ko? Inaasam? Ni Chu ang sagot habang tahimik si Jiang. Pinagpapawisan siya. Dapat ba niyang sabihin ang totoo? Na isa lang siyang sundalong nasa unahan? Napaparating pa lang ang mas matitinding halimaw? Na hindi man lang sila nakaalis ng beginner village bago ang wakas? Naalala niya ang kanyang mga magulang. Naalala mo pa ba noon? Tanong niya. Gusto kong makatapos at maging superhuman. Gusto mo namang pumasok sa military school at maging general. Tumawa si Chu. Kahapon lang natin yung pinag-uusapan, ngumiti si Jiang. Kaya gawin na nating totoo, ngumiti rin si Chu. Kung seryoso ka, itudo mo sa huling 50 araw. Tutulungan kita. Nag-appear silang dalawa, ngunit sa loob ni Jiang, mabigat ang pakiramdam. Naalala niya kung paano namatay si Chu sa nakaraan. Malungkot at mag-isa. Hindi na mauulit yon. Ngumiti si Chu habang itinaas ang kamao. Papasa ako sa military school. Magiging general ako. At itinaas rin ni Jiang ang kamao niya. Makakapasok ako sa kolehiyo. Magiging superhuman ako.